What's up mga manalayag and welcome back sa aking channel. So para sa video na to ay bibigyan ko kayo ng isang malupit na ship's tour para naman magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung itsura sa loob ng aming $1 million mansion. So huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na agad natin yung video in 3, 2, 1. Guys, welcome sa aming $1 million mansion. Tayo sa bridge. So, nangunguna nga sa ating listahan sa ating ship's tour is yung tinatawag na navigational bridge deck. Tara, silipin natin sa loob. So, ayun, yung navigational bridge deck ay mas kilala rin o mas tinatawag din bilang bridge or wheelhouse ng barko. So, itong bridge ang tinuturing na pinaka-command center dahil dito minamaneho ng isang certified bridge or deck officer ang barko. So, yan naman ang aming napakasipag na second mate o second officer ng barko. Next is yung sea deck or yung deck para sa mga opisyal at engineer ng barko. Tara, silipin natin. So, ayan, pinakaunang kabina na makikita natin is yung kabina ni Chief Engineer, yan, sarado. Katapat niyan is yung kabina ni First Engineer, then kabina ni Third Engineer, and next, dito rin yung kabina ni Second Engineer. And sa bandang unahan, meron tayong dalawang spare cabin para sa mga opisyal. Yan. Dito yung kabina ni second mate. Then, kabina ni third mate, ni chief mate or chief officer, and yung kabina na ni apat o ni kapitan o ng captain. Captain's cabin. Yan. Natin silipin kung anong itsura sa loob ng isa sa mga spare room dito sa sea deck. Tara, samahan niyo. So, ayan, pagpasok natin is unang-unang bubungad sa atin yung tinatawag na immersion suit, pati na rin yung life jacket. So, yan, kikita nyo yung immersion suit. So, yung immersion suit, as per SOLAS, dapat bawat kabina meron yan. Pati na rin yung ating life jacket. So, yan yung immersion suit. Ito naman yung life jacket. So, itong life jacket is common yan sa lahat ng mga kwarto o kabina, and required na dapat bawat crew sa barko is merong isang life jacket or may sarili niyang individual na life jacket sa kanyang kabina. So, ito yung kanyang cabinet, personal cabinet or locker sa kwarto. Next is meron din siyang sarili niyang CR. May sarili ng shower, toilet, lababo. May sarili din siyang salamin sa kanyang CR. Yan. So, yan nga, meron siyang sariling shower, sabi ko. And meron niyang hot and cold. Meron din siyang sariling shower curtain. So, meron required din na meron siyang sariling trash can para sa mga domestic and plastic waste sa kanyang kabina. And meron din siyang sariling sofa and table. Yan. So, makikita din natin meron siyang sarili niyang orasan. Yan. And dito yung kanyang porthole, bintana sa barko. And meron din siyang sarili niyang table light or table lamp kung ano man yung gusto nating itawag dyan. And meron din siyang sarili niyang telepono or telephone para kung sakaling kailangan siya, dyan siya tatawagan. Yan, telepono. So lahat ng kabina meron sariling telepono. Yan, meron din siya. Oops, nakalock. Meron din siyang sarili niyang, syempre, higaan. Double size bed. Nice. Dito sa sea deck and sa mga
crew deck, sa crew deck naman or crew cabin is single size. So meron din pala ditong wall lamp or wall mounted lampshade, kung ano naman tawag dyan. Yan, para kung sakaling mahilig magbasa yung crew. So yan ang example ng loob ng kabina dito sa barko. So ngayon silipin naman natin kung anong meron sa officer's laundry. So maliit lang yung officer's laundry dito, pero meron silang sarili nilang washing machine para sa clean clothes, or yan, clean clothes yan. And ito naman yung para sa mga madudumi or dirty clothes. Yan, for dirty clothes. Tulad ng mga boiler suit, dyan nila nilalabhan. And meron din sila sarili nilang dryer, laundry dryer. Yan, so medyo maliit lang to kumpara sa ibang barko. So yan, paglabas lang natin ng officer's laundry is yung B-deck or yung crew deck kung tawagin. Yan, directly below sa C-deck is yung tinatawag na B-deck or yung crew deck. So dito, yan, Oiler A, cabin. Dito matatagpuan yung kabina din ni Oiler B. Mga kumbaga, kabina ng mga crew. Yan, kabina ni Viper. And yan, spare room. Meron din tayong crew laundry. And yung kabina ng mga AB o yung able-bodied seaman, AB 1, 2, 3 or AB at C. Yan, kabina nila Pumpy or ni Pumpman and ni Bosun. So yan, sa labas nandyan yung lifeboat. Then yan, crew spare. So lakad tayo, punta tayo, balikan natin yung crew laundry, silipin natin kung ano nga ba yung meron din doon sa loob ng crew laundry. Yan yung crew laundry. So dito sa crew laundry meron tayong dalawang designated na washing machine para sa mga dirty clothes or para sa mga boiler suits, and isang malaking washing machine para sa mga clean clothes. So yan, used for clean clothes only, and isang dryer. Pero bukod dyan, meron din tayong dryer room. Na kung saan pinapatuyo It was at this moment that he knew. He fucked up. ng mga crew yung kanilang mga nilabhang mga boiler suit or pwede rin mga damit. So, sunod na agad natin yung A-deck. Sa A-deck yung crew mess and smoke room. Dito rin makikita yung ship's office. Yan, ship's office. Then dun banda is yung galley. So galing sa galley, dito rin sa A-deck makikita yung aming hospital. Yan, merong hospital dito sa barko. So yan, silipin natin kung anong meron sa loob ng hospital. So sa hospital, yan, meron tayong spare bed na halatang may nahiga na. Spare bed. Meron tayong yung hospital bed. Yan, hospital bed. Meron din siyang mga gamit na katulad din sa mga normal na kabina o kwarto dito sa barko. Sariling mga lampshade, telepono. Yan. Sariling porthole. And syempre, sarili niyang CR. Yan. So, meron din dyan toilet bowl, meron ding shower, and ayan, salamin, meron ding wash basin. And dito sa katabi niya, lock, is yung medical locker. Dyan yung katago yung mga gamot. And meron din siyang fridge na ang laman is puro medical supplies din. Yan, fridge na medical supplies. Then meron din siyang sarili niyang locker. So paglabas ng hospital is makikita agad natin yung officer's mess and smoke room, kung saan kumakain yung ating mga opisyal ng barko. So ito na yung itsura sa loob ng officer's mess and smoke room. So ito yung kanilang smoking room or smoking area. Meron sila sarili nilang sala set or sofa set din. Ayan. May sarili silang TV.
And yan, nilagyan nila ngayon ng plastic dahil sa COVID, parang magsilbing isolation area sakaling may mga bisita from shore. No. Yan, meron din silang telepono and UMS extension alarm. Dito sila kumakain. Yan yung mesa nila. Meron din silang dalawang set pero mas maliit lang konti kumpara dun sa crew kasi mas marami yung crew. Sariling nilang microwave yan, rice cooker, bread toaster and yung kanilang mga condiments yan. Nandyan yan. And ito naman yung kanilang pantry. So sa loob ng pantry meron sila sariling ref or refrigerator. Wag natin buksan yan. And meron din silang sariling lababo nila. Yan yung kanilang mga gamit. So welcome sa aming crew, mess and smoke room. So yan, meron ditong sariling TV. Yan, audio system, speakers. May sarili ring sofa set. Yan. And yan, mesa ng mga para dun sa mga smokers. So dito naman kami kumakain. Yan, merong dalawang set ng mesa and mga set ng upuan para sa crew. Meron din sariling ref yung mga crew, sariling microwave. Yan, microwave oven, sariling bread toaster, sariling rice cooker, airpot para sa mga mahilig magkape. Yan, silipin natin. Oops. And mga condiments, may sariling wash basin para makapaghugas bago mo kumain. Yan. At yan yung pinto papunta sa gali. Tayo ngayon sa aming gali. So, dito sa gali dito niluluto yung mga pagkain namin sa barko sa araw-araw. Si Chief Cook yung nagluluto dito. Sa ngayon, wala si Chief Cook lumabas. So, ito yung kanyang niluluto. Yan, para sa aming lunch ngayong Sunday. Yan. So, yan, dito sa barko, wala kami nung tinatawag na gas stove. So, alternative, meron kaming heating plates na gumagamit ng power ng kuryente para makaproduce ng init. So, yan, meron din kaming dalawang oven. Yan. So, yan, dito naman yung ating makikita mo yung mga gamit ni Chief Cook sa pagluto, yung mga sink nila. Pasensya na kung medyo magulo pa kasi nagluluto pa ngayon si Mayor. Nire-ready na yung mga lulutuin niya ngayong araw. Yan naman yung kanyang galley refrigerator. So ito dito yung daan, yung pinto na to papunta sa chamber o yung reefer chamber na tinatawag sa barko. So puntahan natin ngayon kung silipin natin kung ano nga ba yung tsura ng reefer chamber dito sa aming barko. So yan, dito yung provision store and yung reefer provision chamber. So titingnan natin kung ano meron dyan sa loob ng reefer chamber. So buksan natin tong pinto na to. Yan, pasok tayo dun sa loob. So dito sa loob, yan, nandyan meron tayong tatlong chamber. Yung meat room, meron din tayong fish room, and meron din tayong vegetable room. So nandito tayo ngayon sa tinatawag na lobby. So silipin natin yung meat room. So yan, dito sa meat room, syempre dyan nilalagay lahat ng mga frozen na karne, frozen na baboy, basta frozen meat na hindi isda. Kasi dito naman makikita yung isda or frozen fish sa fish room. So dyan lalagay yung lahat na frozen fish products. So yan, umuusok-usok pa. Ganyan, malamig yan, -18. So dito naman yung vegetable room. So medyo maliit lang din to kumpara sa ibang barko kasi nga maliit lang din yung barko namin. Yan, mga itlog, yung may mga pinya dyan. Yan din yung mga fresh milk cartons and yung mga juices. Meron kaming juices na supply araw-araw kasama ng gatas para sa almusal. So ito yung vegetable room.
Diyan yan lahat nakatago. So kailangan na namin mag-provision. So sunod naman sa A-deck is yung upper deck. So silipin natin kung anong mayroon dito sa upper deck. So yan, dito sa upper deck, dyan yung pinaka-exit palabas sa barko. Meron din dito isang cargo oil hydraulic pump room. And dito naman yung entrance papunta sa engine room kung saan ako nagtatrabaho. Yan, engine room, entrance. Yan. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Silipin lang natin. Yan. Yan yung changing locker muna ng taga-makina. Huwag na tayong pumasok. Baka magulo. Medyo magulo. And dito naman yung common toilet dito sa upper deck. Workers common room. And dito rin makikita yung fire station. So yan, fire station. So para sa mga hindi nakakaalam, yung fire station dito yung parang kumbaga pinaka-control room sakaling magkaroon ng apoy, sana wag naman, sa barko. Yan, meron tayo itong high expansion foam and hyper mist firefighting system. Yan yung tangke naman ng low expansion foam. Yan. So basically dito makikita lahat ng mga firefighting equipments ng isang barko. Particularly dito sa barko namin, meron diyang fireman's outfit. Yan. And dito rin yung mga spare box para sa mga fireman's outfit. Yan. So labas na tayo dito. Yan pala yung mga fire pump start stop buttons. So sa labas ng fire station is yung air conditioning unit and reefer machine room. So tingnan din natin kung ano meron sa loob. So wala naman masyadong kakaiba. Yan lang yung aircon ng barko. Aircon ng barko yan. And yung mga refrigeration machineries ng barko. Yan. So labas ulit tayo. Balik tayo dun sa hallway. So paglabas ng hallway, yan, makikita natin is yung deck changing locker, yung mga taga deck, kubierta. And dito paglabas ng pintong ito, yan, labas tayo, makikita man yung aming teka muna, meron pala ditong locker room. And dito pala yung tinatawag na gymnasium. Yan, gymnasium. So merong gym dito sa barko. May pa-gym. Yan. Meron ditong treadmill. Kung gusto mo magtatakbo, yan, magpapawis, pwede magpapawis dyan sa treadmill. And yan, may orasan din dyan. Merong bench. Meron din siyang sarili niyang toilet para habang nag-gym ka, gusto mo mag-CR, magugas ng kamay o ikaw bahala kung anong gusto mo gawin. Maligo, pwede rin maligo dyan. May TV. Yan. Meron mga dumbbell para sa gusto magpalaki ng muscles dyan. Yan. Meron din mga iba pang mga gym equipments. Nice. And dyan po nagtatapos ang ating ship's tour. So kung meron pa po kayong mga ibang mga suggestions para sa mga future content or video na pwede kong gawin, ipaki-comment lang po dyan sa comment sections para try ko yung best ko para magawa ng video or content yung inyong mga suggestions. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, i-click nyo na po ngayon na yung subscribe. Pati na rin yung notification bell button para ma-update pa po kayo sa aking mga future uploads. So hanggang dyan lang muna, and i-enjoyin ko muna tong view sa likod ko kasi nga bawal pa rin mag-shore live. So thank you and have a nice day. Bye.